Hello and welcome back to my channel, Mary Cocinera. Today's episode, ituturo ko naman po sa inyo kung paano ako magsinigang. Gagamit po tayo ng pan-searing technique para ma-enhance po ang flavor. Mas maging rich ang ating sinigang at magkaroon po ng texture ang ating pork. Mabilis lang tong gawin. Tapos bibigyan ko rin po kayo ng tips sa tamang paglilinis ng kangkong. Siyempre, mas masarap po sa gulay, half cook lang. Pero gusto natin na malinis ang mga kinakain natin. Madali lang po itong gawin, kaya simulan na po natin. Unahin po natin ang ating gagamiting pangsabaw sa ating sinigang. Gagamitin po natin dito yung ikalawa at ikatlong hugas. Etong una, tinatapon ko po yan. Na-adapt ko po ito sa aking lola nung siya'y nabubuhay pa. Then, malinis na tubig. Hugasan natin. Ilagay natin sa ating paglulutuan. Masarap to. Kakatulong din niyang pampalapot. Ikatlong hugas. Ilalagay din natin sa palayok. At talagang masarap ang sinigang sa mainit na kanin. Habang sinasaing ko to, lulutuin na po natin ang ating sinigang. Hinihimay ko na po itong ating kangkong, pati po tangkay, yung malalambot po na part, sinasama ko po yan. Pag nahimay na po natin, lagyan po natin ng asin, 2 to 3 tablespoons. Isa-submerge po natin ngayon sa tubig. Yang asin po kasi mabisa po yung panglinis at pangtanggal ng lumot. At mabisang pampatay ng peste. Mapapansin nyo po minsan may mga lumulutang po na peste or uod sa ating kangkong. Pwede nyo rin po itong gawin sa iba pang gulay, green leafy vegetables. Then hayaan po muna natin ito for 10 minutes na nakasubmerge sa asin at tubig. Babalikan po natin yan. Huhugasan po natin yan. Mabuti bago po natin gamitin. Matatanggal din yung mga debris. Tapos yung mga tangkay na ganyan, syempre, malilinis po yan. Diyan minsan nagtatago yung mga peste. At matotoda sila ngayon. Dagdagan ko ng tubig. Yan. Yung asin po na yan, ginagamit po yan ng water station. Yung malalaki nga lang. Panglinis ng mga makina nila. Kahit sa mga bote, yung malulumot nilang bote, ginagamit po nila. Hindi nila yung ginagamitan ng sabon, asin at tubig lang at mabisang pang alis ng lumot. Hinugasan ko na po ang ating mga gulay. Pwede nyo rin po itong lagyan ng okra o kaya ng talong. Kayo na po ang bahala sa gulay na gusto nyong ilagay. Balatan lang natin ang ating labanus. Then, hihiwain ko lang po ito ng diagonal. Set aside natin. Ang ating sitaw. Pantay-pantay ang laki. Gusto ko po sa gulay half cook lang talaga. Para masustansya, then vibrant ang kulay. Tuturuan ko po kayo kung paano mag half cook niyan. Lalo na yung mga bagets. Sana nanonood din sila ng mga cooking show para
hindi lang puro gadget ang alam nila. Okay, set aside. Siling pang sinigang, 1 hanggang 2 piraso. Yung kasim ko nga po pala ay kalahating kilo lang at ang ating gabi, 1 malaking gabi, balatan lang din. Hinugasan ko na rin po ang ating gabi. Slicein po natin yan into cube. Set aside natin. Ngayon naman po ang ating kamatis. Aromatics, 3 pirasong bawang, at saka 1 malaking sibuyas. Malaki talaga to, yan. Para manamis-namis din ang ating sinigang. Panggisa po yan. Eto na. Hugasan ko na po ito. Ayan, lumulutang yung mga Hindi siguro kita sa camera. Pero pagka na-try nyo po ito, makikita nyo pong naglulutangan ang mga debris and mga peste. Hugasan na natin. Okay, ito naman pong gagamitin kong pork. Kasim po yung gagamitin ko. Siyempre, pwede rin po ang buto-buto. At saka liempo. Season natin ng salt. Okay, simulan na po natin. Medium heat. Then, konting mantika. Kapag ka po mainit na, ilagay na natin ang ating mga karne. Ipapansear po natin yan ng 3 to 5 minutes ang bawat side. Huwag po natin i-overcrowd para hindi po bumagsak ang temperature. Pagkita nyo pong medyo nagbabrown na po siya, pwede na natin i-flip, bali-balik ta rin nyo na lang po. Okay na po ang ating pork. Bawasan po natin ng oil. Sibuyas. At habang ginigisa ko po ito, papakuluan ko na itong ating pangsabaw, itong ating tubig, pinaghugasan ng bigas. Sunod ko na rin ang bawang. Ganun din ang ating kamatis. Pagka ganito na po ang ating kamatis, ilalagay ko na po yan dito sa ating hugas bigas. Ilagay na rin po natin ang ating pork. At ang ating gabi, kasabay na rin po yan. Para mas maging malapot. Mamaya po magdudurog pa po ako ng gabi. Okay, takpan po natin. Isi-simmer po natin yan for 30 to 40 minutes hanggang sa lumambot na siya. Tingnan natin kung malambot na po ang ating gabi. Okay, pwede na. Kuha po tayo ng ilang piraso.
Durugin po natin gamit ang tinidor. Ato na. Then, ibalik po natin sa ating pinapakuluan. Tuloy-tuloy lang po ang pagluluto hanggang sa lumambot po ang ating pork. Checkin natin ang karne kung malambot na. Malambot na siya. Season na po natin. Splash ng patis, ground black pepper, salt. Lagyan na rin po natin ng sinigang mix. Kung wala naman po ay pwedeng sampalok. Hindi ko ilalahat to. Baka mapasobrang asin. Tuloy-tuloy lang ang pagpapakulo. Pero hindi ko na po tatakpan kasi para hindi umapaw. Ilalagay ko na rin po ang labanos. Iuhuli ko ang kangkong at sitaw. Lutuin lang natin yung labanos sa mga 3 minutes. Para sa ating sausawan, kalamansi, sili at patis. Tikman natin. Konti pang asin. Ngayon naman ang ating sitaw. Isama na rin natin ang ating kangkong. Lubog natin. Laksan natin ang apoy. Tapos, bilang po tayo ng 9 seconds. Okay. Yan. Vibrant yung ating gulay. At saka kagandahan po pag half cook, nare-retain po ang nutrients.